ay programa po ng ating artist at syempre ng ating provincial government. Kaya kahit wala po sila dito, palakpakan po natin ang ating governor na dito, Albano. At syempre ang magiging susunod na congressman natin dito sa 6th District, si Faustino Boji D. Palakpakan po natin. Yan. Kaya po, i-save the best for last po natin ang ating pananakta na gusto ko pong pakilala sa inyo ang susunod natin na magiging Vice Governor, ang kilalang-kilala na presidente ng mga mayor, League of Mayors dito sa Isabela, ang aking pinsan, ang kapatid po ng ating congressman na Ino D. Ang kanyang kuya, kung papayag siya. Kung papayag ka, kuya ka ba? Hindi, kuya ni Ino. Pumayag. Kuya, ni Kong Ino, ang ating next Vice Governor, Kiko Gil. Kaya po sana, itong dadating na Mayo, tuloy-tuloy natin suportahan itong buong-buo na ito para tuloy-tuloy din po ang ganitong klase mga programa at magbigay serbisyo at magbigay tulong sa lahat po sa inyo. So muli po, magandang umaga po sa inyo lahat at mabuhay po tayo lahat ng proud kawayan nyo. Good morning po sa inyo lahat. Marisama na kakamo! Malaki na Mayor! JCG! Malaki na malakahan! Isang na kakamo! Maraming salamat po sa inyo lahat. At bago po natin tawagin po ang susunod po na mabibigay po sa atin ang mensahe sa araw na ito, gusto ko munang mapakinggan kung ang City of Kawayan ay gising na gising pa ba? Isa nga pong malakas na palakpakan na may kasama! Riyan! Maraming salamat po sa inyo lahat. Alam niyo po, ang aming pong mahal po na mayor sa bayan po ng Itiague ay ang susunod po na magiging Vice Governor ng probinsya ng Isabela. Walang iba po kundi si Mayor Kiko Gil. Palakpakan nga po natin. Ang aming pong mahal po na mayor ay naglingkod po sa bayan po ng Itiague ng 3 termino. At sa kanya po paglilingkod po sa bayan po ng Itiague ng 3 termino, humanda, umunlad at nakilala po ang bayan po ng Itiague dahil po yun sa pumumuno ng aming mahal na mayor. Palakpakan nga po natin. Yung mayor po namin, gwapo po ba? Gwapo ba? Ay, talaga pong gwapo. Dahil makasama po siya sa pinakagwapong mayor sa buong Pilipinas. Mayor po namin, palakpakan nga po natin. Kung nakikita po natin, gwapo po siya. Totoo. Gwapo po siya sa malakas na kanyuan, pero higit sa lahat po, gwapo po ang kanyang puso. Ang aming pong mahal po na mayor ay minahal po ng bayan ng Itiague. Sa 3 termino po na paglilingkod po sa amin, binahal niya po ng sobra-sobra ang bayan ng Itiague. Kaya po, Kiko, Servisyong Tagos! Lakasan natin, Kiko, Servisyong Tagos! Siyang tunay po, tumagos po sa puso ng mamamayan ng Itiagueño ang paglilingkod po ng aming mahal po na mayor. Ang aming pong mahal po na mayor ay napakamatulungin, napakamabait, at may malasakit po. Lahat po naman malapit po sa kanyang pong tahanan, 24 oras, simula Lunes hanggang Linggo po. 7 araw sa isang linggo, 365 days sa isang taon. Hindi po nagsasara ang tahanan niya. Lahat po nang lumalapit po sa kanyang bahay, tinutulungan niya po. Mapa-hospital bills, medical bills, sa lahat po ng pangailangan po nila sa gamot, emergency bills, tinutulungan po ng aming mahal na mayor. Ganyan po kabait at may malasakit ang aming mahal na mayor. Palakpakan nga po natin. Alam niyo po, ang bayan po ng Itiague may 64 barangay po. Sa 64 barangay po ng bayan ng Itiague, dati po, hirap na hirap po kami sa daan po namin. Dahil alam niyo po ba, sa 64 barangay po ng Itiague, nung hindi pa po siyang nakaupo, yung mga daan po papuntang Forest Region, papuntang Riverside, pag umulan po, hirap na hirap po kami. Ang dulas, ang putik po ng daan. Pero alam niyo po, nung siya na po naging mayor po namin, sa kanyang pamumuno po ng 3 termino, ang 64 barangay po sa bayan ng Itiague, halos lahat po ng daan ay nasimento na yung dating ilang oras po namin binabiyahe. Ngayon po, ilang minuto na lang, palakpakan nga po natin ang aming mahal na mayor. Ang aming pong mahal po na mayor at manang-mana po
sa kanyang ama na may malasakit, may mabait at may puso po na maglingkod po sa taong bayan. Ang ating pong kasalukuyan ako po ngayon na Vice Governor ng probinsya ng Isabela, Vice Governor Bojo D. Palakpakan nga po natin. Ang aming pong mga po na Mayor ay may tenga po na handa pong pakinggan ang inyong mga hinahinga at problema. Meron din po siyang kamay na handa pong tumulong. Meron pong aksyon at meron pong solusyon. Hindi ko na mapanatagay pa! Tumayo po tayo lahat! Ang kakatayamin na po! Bigyan po natin ng malakas sa palakpakan ang susunod na Vice Governor ng probinsya ng Isabela, Mayor Kiko D. Malakas sa palakpakan! Tugaw. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Hi! Pero bago po ako magsimula, syempre gusto ko munang batiin yung tao na simula pa noon hanggang ngayon ay nagmamalasakit na po sa atin. Nung nagsama yung tambalan na bro, yung Boji Rodito, nandyan na rin po siya na tumutulong sa lahat ng Isabelenyo at pag-unlad ng Isabela. Kung makikita nyo yung mga bro trucks natin, yung mga dump truck na ginagamit ng para-barangay, ano yung nakalagay? Bro at saka LPGMA. Hindi lang kada eleksyon natin nakikita itong tao na ito. Siya po ay hindi congressman ng distrito, kung hindi congressman ng buong lalawigan ng Isabela. Ang tunay na nagmamalasakit sa atin, Congressman Alan T. ng LPGMA Party List. Palakpakan naman po natin. Anong numero? Ano po? Maraming salamat po sa inyo. At syempre, sa akin idol, siguro nagtataka kayo kung bakit na yung isang anak ni Boji D ay nasa bayan ng Etxage. Dahil nga po, nung lumipat po ako doon, nangangailangan yung mga kababayan po namin ng Etxage ng tulong. Meron kasi ako, nung bata pa lang ako, habang tumatanda ako, meron akong isang kwento na hindi ko po nakalimutan. Yun yung unang takbo nila kay Tino o ni lolo namin si Tino bilang gobernador ng Isabela. Naalala nyo pa ba sila kay Tino? Sila kay Tino, unang takbo po niyang gobernador, 1972, nangangampanya siya sa bayan ng Etxage. Habang nangangampanya po siya sa plaza, meron mga taong may tangkang kunin ng kanyang buhay. Yung mga kababayan namin sa Etxage, agad siyang itinago. Dinamitan siya ng bestida, pangdamit pang babae, sinuotan ng wig, isinakay sa owner na jeep at tinakbo dito sa bayan ng Kawayan pa noon. Kaya kung hindi po dahil sa mga kababayan natin sa bayan ng Etxage, namatay nung araw na yon sila kay Tino. Kaya po kami, sabi nga ng aking ama, kahit tadtarin mo ang aming katawan, hindi kami makakabayad sa utang na loob na ipinigay niyo po sa amin. Kaya kami po ay taus-pusong nagpapasalamat po sa inyo. At ang isa sa mga rason din kung bakit hindi po ako dito sa syudad ng Kawayan na pumasok sa larangan ng politika, dahil alam ko naman na nandito ang aking pamilya. Nandyan po ang pamilya ni Bendy, nandyan po si Cesar Tinoon, nandyan ngayon ang minamahal natin na mayor, na idol ko, na tuloy-tuloy ang progreso ng inyong syudad na Kawayan. Walang iba kundi si Mayor JCT. Palakpakan naman po natin. And of course, ang ating mga SP na nandito, ito, idol na idol ko talaga. Egay Atienza, palakpakan po natin. SP Cynthia, palakpakan po natin. SP Ariel, palakpakan po natin. SP Eugenio, palakpakan po natin. SP Telesforo, tama po ba? SP Paulo Eliazar, palakpakan po natin. SP Bagnos Maximo. And syempre, sa ating Liga ng mga Barangay President, ang ating ABC Captain dito sa 65 barangays
ng Siyudad ng Kawayan, VJD, palakpakan po natin. Ay, SP Rufino, Arcega pala, nandiyan po, palakpakan po natin. And sa bagong magiging SP nyo rin, tama ba? Si John De Luna, palakpakan po natin. Muli, isang napakagandang araw po sa inyong lahat. Pero bago po ako magsimula, gusto ko po muna ipakilala ang aking sarili. Baka nagtataka kayo kung sino ba itong kubig na nasa inyong harapan ngayong araw na to. Ako yung panganay na anak ng ating Vice Governor Boji D. At ako yung kapatid ni Congressman Ino. Ang tanong ko sa inyo, sino mas gwapo? Tatay o anak? Ano? Naka-record yan, ipapakita ko kay Papa yan. Pagtatampo yun. Alam ko po ang inyong pinagdadaanan dahil ako po mismo ay nagsimula sa barangay. 3 taon po ako nanilbihan bilang barangay captain ng San Fabian Etchague. Hindi po ako dumipende sa pangalan ng aking pamilya upang makuha ang tiwala ng aking mga kababayan. Pinaghirapan ko ang bawat hakbang po ng aking paglilingkod. Bago ako tumakbo bilang mayor ng Etchague, sinigurado kong puntahan ang lahat ng 64 barangays ng aming bayan. Kinausap ko ang aking mga kababayan, pinakinggan ang kanilang mga hinanaing, at nakita ko ang kanilang tunay na pangangailangan. Ito po ang dahilan kung bakit ako lumaban para mayor. Hindi po para sa kapangyarihan, kung hindi para po sa serbisyong may malasakit. At sa awa po ng Diyos at sa pagkakaisa po namin sa Etchague, nanalo ako bilang mayor noong 2016 at ngayon nasa 3th termino na po ako. Noon po na ako ay barangay captain, marami po akong natutunan. Isa sa mga natutunan ko na mas gusto ng aking mga kabarangayan na pumunta sa aking tahanan kaysa sa barangay hall pag nangangailangan po sila ng tulong. Doon ko nakita na ang tunay na serbisyo ay hindi natatapos sa oras ng trabaho, hindi lang mula alas 8 hanggang alas 5 ng hapon, Lunes hanggang Biyernes, basta't nangailangan ng tulong ang aking mga kabaranggayan, nandyan po tayo. Kaya naman, mula noon ako'y barangay captain hanggang ngayon, bilang mayor po ako, ang aking tahanan ay bukas 24 oras, 7 araw sa isang linggo. Kahit ba Lunes, kahit ba Pasko yan, kahit ba bagong taon po yan, nandyan po ako para tumulong sa abot po ng aking mga. Pero alam ko din na malayo ang aming bayan at hindi madaling bumiyahe para humingi po ng tulong. Kaya naman, mula pa noon ako'y kapitan hanggang ngayon, hindi nagbago ang aking cellphone number. Yung personal ko, yun din ang nakasave na number ko kay Mayor JC sa pamilya ko at kina Congressman. Kaya pakilabas ang inyong mga cellphone, ibibigay ko ang aking number. Pakilabas po yung mga cellphone natin, ibibigay ko po yung number ko. 0917-313-0888. 3 po yun. Uulitin ko. 0917-313-0888. Nasave na po. Pag nangailangan kayo pang ospital, pang gamot, pang laboratorio, emergency, huwag po kayo mahiya mag-message. Basta, huwag lang tungkol sa love life, hindi ko kayo masasagot. Sa aking panunungkulan din bilang mayor, sinigurado ko ang programs, yung Bochi Rodito for Opportunities, na mapakinabangan ng mga nangangailangan kong mga kababayan. Hindi lang po ito programang nakasulat sa papel. Naramdaman po ito ng bawat isa milenyo. Ngayon, mas pinalakas pa ito upang buwanan na po ang pagbibigay ng tulong o ng bigas sa ating mga kababayan. Ganyan po magmalasakit si Governor Rodito Albano at Vice Governor Boji D. Palakpakan naman po natin sila. Ngunit mga kabaranggayan, hindi lang programa ang gusto kong ipagpatuloy.
kung hindi isang klase ng serbisyo na may puso. Serbisyo may malasakit sa ating mga magsasaka, mga nangangailangan, at mga naghahanap buhay para lang maitawid ang kanilang mga pamilya sa araw ngayon. Ngayon po, patapos na ang aking termino bilang mayor. Handa akong ipagpatuloy ang aking paglilingkod, hindi lang sa Etiague, kung hindi sa buong lalawigan ng Isabela. Mga kabaranggayan, sana mabigyan niyo ako ng pagkakataon na mabisita ang lahat ng barangay ninyo, pakinggan ang inyong mga hitanain at madama ang inyong sitwasyon. Katulad ng ginawa ko sa mga kababayan ko sa Etiague. Hindi po ako nangangako sa inyo. Ipapakita at ipaparamdam ko po sa inyo kung sino po ako. Hindi po dahil sa posisyon, hindi rin dahil sa apelido, kung hindi dahil ito ang tunay na ako. Si Kiko na may malasakit at handang maglingkod po sa inyong lahat. Dahil po ang tunay na serbisyo ay hindi nasusukat sa posisyon, kung hindi sa puso ng paglilingkod. Kaya po sana bigyan niyo ako ng pagkakataon na ipakita sa inyo at sa buong lalawigan ng Isabela ang klase ng paglilingkod na aking na pong nasimulan. Serbisyong sigurado, serbisyong tapat, at serbisyo po na may puso. Amok manok kay sa tayo, agadupay ti maaramid tayo, na panagrang ay in pagsayaatan ti idiken probinsya tayo. Isunga sa pay na kumata daytoy ti umuna, kadagiti at adupay nga gundaway masakbayang kada kayo. Mabigbigen maamwan tayo, tigayat titunggal maysa. Tapno, aksertiyak kada kayo ang nalintik, na pundo ken kapatid. At yaman ang kada kayo amin, at biyag di pinagkakaisa kayo, at biyag po probinsya sa Isabela. God bless po sa inyong lahat. Maraming salamat. Pero bago ako magpaalam, di ba na-save niyo yung number ko? Tama ba? Sino gusto manalo ng 500 pesos? Okay. Magpapalaro po tayo, ha? Kung sino yung una na magme-mensahe sa akin ng, huwag niyo muna ako i-text, teka, numero ng party list at saka buong pangalan nyo. Pakisend sa akin, numero ng party list at buong pangalan nyo. Yung unang 30 na magsisend sa akin ay